Ang atin pong topic ay about be ready for the coming of Jesus Christ. Maging handa daw po tayo sa pagdating ng atin pong Panginoong Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, be ready. Muli po tayo po ay tumayo. Babasahin po natin ang salita ng Diyos na makikita po sa Matthew 25, 1-13. Sige po, ang lahat po ng nakakita ay magsabi ng Amen. Babasahin ko po sa Tagalog. Matthew 25, 1-13. Ang kaharian ng langit ay maitutulad dito. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 namay matatalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Ang matatalino namay nagbaon ng langis, bukod pa sa nasa kanilang mga ilawan. Naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok at nakatulog sila sa paghihintay. Ngunit ng hating gabi may sumigaw, "Narito na ang lalaking ikakasal, lumabas na kayo upang salubungin siya." Agad bumangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan naman ninyo kami kahit kaunting langis. Andap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi ito magkasya sa ating lahat. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo." Tugon naman ng matatalino. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga. Habang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at isinara ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. "Panginoon, Panginoon, papasukin po ninyo kami," sigaw nila. Ngunit tumugon siya, "Tandaan ninyo, hindi ko kayo nakikilala." Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, "Kaya't magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw o oras man." Ang Diyos po ang magpapala ng kanyang buhay at banal na salita. Makakaupo na po kayo. Sa ating pong kapanahunan ngayon ay nakikita na po natin ang mga senyales na malapit na pong dumating ang Panginoon. Amen. Sino po dito yung nakakaalam na malapit nang dumating ang Lord? Amen. Sabi po dito sa ating pong binasa ay meron pong 10 dalaga na nag-iintay para po sa pagdating ng lalaking ikakasal. At ang 5 po ay hangal at ang 5 po ay matalino. Sa atin pong kapanahunan ay marami na po tayong nakikita ng mga palatandaan na malapit nang dumating. Kaya nga po sabi po natin, be ready for the coming of the Christ. Ang Diyos po ay palaging nakatingin sa ating puso. Amen. Ngayon nga po, hindi ko na po maintindihan kung sino po ang original at hindi original. Hindi po ba nyo nakikita sa mga signature at saka yung pong sa mga damit? Hindi nyo po na malaman pag pinagtabi yung original tsaka hindi. Hindi nyo po ba napapansin yon? Amen? Hindi nyo napapansin yon? Pag bumili po kayo ng original at bumili kayo ng hindi original, pag pinagtabi nyo, hindi nyo na po malaman. Gayon din po sa mga Kristiyano. Minsan po ay magkasama ang dalawa. Sasabihin ng isa, "Kapatid, Kristiyano ka pala, hindi ko alam." Nililihim na siya ay born again. Huwag po nating ikahiya na tayo po ay born again. Meron po kasing mga Kristiyano na
kapag po nasama sa mga gathering, hindi po makita ang pagiging tunay na Kristiyano sapagkat kapareho na din po siya ng hindi Kristiyano. At marami pong mga senyales na malapit na pong dumating ang Panginoon. Ang isa po sa senyales na pagdating ng ating Panginoon, yung pong masama ay lalong magpapakasama. Yung pong mabuti, lalong magpapakabuti. Nasaan po tayo doon? Nasaan po tayo doon? Magpapakabuti. Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo yan. Ang Diyos po ay palaging nakatingin sa ating puso. Amen. At ang mga palatandaan po na malapit nang dumating ang Panginoon, yung pong mga tunay na Kristiyano ay ihihiwalay sa mga hindi Kristiyano. Sapagkat pag tayo po ay kinuha ng Panginoon, wala po kasing makakapunta sa langit na kahit na isang tuldok na kasalanan ay meron. Kaya dapat po tayo lahat ay palaging malinis ang puso sa harapan ng Panginoon. At lalong-lalo na po tayo na po ay nasa deliverance, alam naman po natin kung sino po tayo sa harapan ng Panginoon. Bago po tayo pumunta, kung paano po tayo magiging handa sa pagdating ng Panginoon, ang una po ay, ano po ba yung mga tanda ng pagdating ng Panginoon? Ito po ay makikita sa Matthew 24. Ang sabi po doon, mag-ingat kayo upang hindi maligaw ninuman. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ay si Kristo at marami silang maliligaw. Isa po sa palatandaan, marami pong magsasabi na sila daw po si Kristo. Hindi nyo po ba napapansin? Marami po ngayon sumusulpot na mga kulto. At ang dapat po tayo po ay maging matalino. Hindi po tayo dapat na naloloko. Amen. Yung iba po ang sabi nila, ang sabi po dito ay, mag-ingat kayo upang hindi kayo maligaw. Marami daw ang paparito sa pangalan ni Jesus at magpapanggap sila na sila si Kristo. Ano pa po? Makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Hindi po ba naririnig na natin na marami po ang nag-aaway na bansa laban sa ibang bansa? Hallelujah! At painit po ng painit yung labanan. Yan po ay nakalagay po sa Biblia, sa salita ng Diyos, na ito po yung mga palatandaan na malapit na pong dumating ang ating pong Panginoon. Yung bansa, sa kapwa bansa, magkakampi-kampi at sila ay mag-aaway-away. Kaya dapat po palagi tayong nananalangin na huwag po tayong masama doon sa mga nag-aaway. Yan po ay isang gawain, responsibilidad ng isang Kristiyano na tayo po ay magbantay. Ano pa po? Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Yung pong mga taga UAE ay maglalaban-laban. Hindi po ba naglaban na yung Qatar at saka ang Dubai, ang Abu Dhabi? Naglaban na po sila eh. Pero nagkabati po. Sana totohanan nagkabati na sila. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar. Nakikita po natin sa mga news na marami po ang nagugutom. Mapalad po tayo na meron pa po tayong kinakain. At tayo po ay hindi lang 3 beses kumain, kundi minsan 5 beses pa tayo kumain. Yung iba po ay wala nang makain. Purihin ng Panginoon sapagkat kasama natin ang Lord. Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Panginoon.
Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin. Tayo po bilang isang Kristiyano, kapag po minsan tayo ay nag-share ng salita ng Diyos, ipe-persecute tayo. Sino po dito yung hindi pinersecute? Pag hindi ka pinersecute, magtanong ka sa sarili mo. Kapag po tayo ay nag-share ng salita ng Diyos, ipe-persecute po tayo. At kung ano-ano yung sasabihin sa atin. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala, sapagkat hindi naman ikaw ang pine-persecute, kundi ang Panginoon. At kapag kakampi natin ang Panginoon, walang makakatalo sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, kakampi mo ang Panginoon. Kakampi natin ang Panginoon. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Yung iba po ay pahihirapan at pinapatay pa. Pagka po nakita nyo yung news patungkol po doon sa Israel, nakakaiyak sapagkat pati yung mga bata na walang kamalay-malay ay pinapatay nila. Mapalad tayo sapagkat kasama natin ang ating mga pamilya. Marami ang tatalikod sa kanilang mga pananampalataya. May mga Kristiyano na po na sila po ay manlalamig at sila po ay yung kanila pong pananampalataya ay mawawala. Tatalikod sa kanila pong pananampalataya. Kaya nga po dapat tayo bilang Kristiyano, kung ang ating pong pananampalataya ay napakataas, pagsumikapan po natin na lalo pang tumaas ang ating pananampalataya. Huwag tayong papayag na yung pananampalataya natin ay mawala ng mawala. Nakakalungkot po sapagkat may mga Kristiyano po na minsan sa kanilang buhay napakataas ang pananampalataya. Minsan naman baksak na baksak. Itanong po natin sa ating sarili na tayo po ba ay talagang, Lord, nananampalataya ako na ikaw ang Diyos ko na pinaglilingkuran ay buhay at gumagalaw. May mga Kristiyano po na aaten, mamaya hindi, mamaya tinatamad, pinagpapalit ang linggo sa mga kamunduhan. Dapat po makita sa ating buhay bilang Kristiyano ang totoong pagmamahal sa ating Panginoon. Huwag nating ipagpapalit ang linggo sapagkat 6 na araw binigay na sa atin yung linggo para sa Panginoon. Hallelujah! Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga ito. Marami po ang lilitaw na ang sabi, ito po, marami pong mga propeta na magsasabi, magpa-prophesy na yun do po ang pinasasabi ng Panginoon. Pero dapat po tayo maging matalino kung totoo po yung sinasabi niya. Amen. Yan po yung mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Hallelujah. Marami po ang manlalamig ng pag-ibig sa ating Panginoon. Ang sabi po doon, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Dapat po tayo ay manatiling tapat at maging on fire sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa Matthew 24:36, yung pong sinabi ko, yun po yung mga palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Ang sabi po doon sa Matthew 24:36, ang sabi po doon, ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Hindi po natin alam kung kailan dadating ang Panginoon, ang oras, ang araw.
Maging ang ating po, ang anak po na si Jesus ay hindi alam kung kailan dadating ang ating Panginoon. Ang Ama lamang, ang God the Father lamang ang nakakaalam kung kailan siya darating. Amen. Maging ang mga anghel, hindi alam kung kailan darating. Kaya nga ang sabi po doon, dapat po ay be ready for the coming of Jesus Christ. Ano po ang mga dapat nating gawin? Ang number 1 po, magbantay at palaging manalangin. Hallelujah. Dito po sa ating pong binasa, ang sabi, meron pong 10 dalaga na nag-aantay sa lalaking ikakasal. Yun po ay, ang ano po nun ay ang ating pong Panginoong Jesus. Ang 5 po ay marunong at ang 5 ay hindi. Amen. Ang sabi po doon, habang sila ay nagbabantay, ay naantala ang pagdating ng lalaking ikakasal. At yung iba po nga po ay inaantok. Amen. Meron po bang inaantok dito? Ang sabi po doon, bigla pong dumating ang lalaking ikakasal. Nang hating gabi na may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal. Lumabas na kayo upang salubungin siya. Agad bumangon ng 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, yung pong 5 babae na hangal ay antok na antok. Minsan pa'y tinatamad umatin. At palagi siyang reklamo ng reklamo. Naku, umuulan, hindi ako makakarating sa ano na lang, sa live stream na lang ako manonood. At marami siyang mga dahilan. At yung iba ay, naku, pagod na pagod ako. Maintindihan naman ako ng Panginoon eh. Kailan ka palaging naiintindihan ng Panginoon? Gaano kadalas? Gaano kadalas ang minsan? Sabi pa minsan-minsan lang naman, naintindihan naman ako ng Panginoon. At dito po, makita natin na yung 5 dalaga na hangal, reklamo sila ng reklamo. Yun po yung mga Kristiyano ngayon na, ano na naman yan? Offering na naman yan? Ano na naman yan? Narinig ko na yung katuruan na yan. Palagi silang merong reason na ayaw umaten dahil minsan ay sila'y tinatamad at sila'y nanlalamig sa pag-ibig sa ating Panginoon. Naglalamig ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoon. At itong mga 5 babae na hangal, naubos yung kanila pong naubos? Langis. Sapagkat wala silang hindi sila nag-save para po meron pong ibang langis. Amen. Tayo din po bilang Kristiyano ay kinakailangan po sa ating pong mga pinansyal na buhay, hindi po tayo gastos ang gastos. Amen. Baka naman po sabihin nyo, kapag katapos po nating marinig ang malapit ang dumating ng Panginoon, gagastahin ko na lahat ng pera. Hindi po ganon. Kailangan po, meron po tayong kaayusan bilang isang Kristiyano. Amen. At dito po makikita na meron po silang nakatabi na langis, yung pong matatalino. Amen. Kung kaya't pag dumating yung time na pangangailangan, meron ka. Hindi yung, yung kasabihan, ubos biyaya. Kapag meron ka, inuubos mo lahat, hindi ka nagtatabi. Dapat po pala bilang Kristiyano, ay meron kang tinatabi. Sino po dito yung nagtatabi? Babae o lalaki ang mas madami? Hindi po. Marami din pong tinatabi ang mga lalaki. Amen. Amen. Itanong niyo po kay Bishop. Hallelujah. At
Dito po, kapag po merong dumating na mga pagkakataon, may pambili kasi pa, may natabi ka. Kagaya din po ng babaeng ito, ng limang babae na matatalino, nang dumating yung ikakasal, meron sila. Yung limang babae na hindi matalino, bumili pa. Ang tagal na traffic. Kaya pagbalik nila, nagsarado na yung pinto. Hindi na sila makapasok. Samantalang yung lima na meron pang langis ay nakapasok. Ano po ang ibig sabihin nito? Kinakailangan po araw-araw maging handa tayo. Hindi natin alam kung kung anong oras o araw na darating ang Panginoon. Ang sabi po doon, magbantay at palaging manalangin. Ano po ba ang babantayan natin? Ano yung babantayan natin bilang isang Kristiyano? Sabi dito, magbantay at manalangin. Ang babantayan po natin ay ang ating pong spiritual na buhay. Ang ating pong relasyon sa ating Panginoon. Kung totoo kang born again, tayong lahat, makita sa ating buhay na ikaw ay totoong anak ng Diyos. Hindi lamang po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para mag-aral, kung hindi para makita sa ating buhay kung ano yung ating pinag-aaralan na salita ng Diyos, makita sa iyong buhay. Sa ating pong pagsasalita, sa ating pong pananamit, sa ating pong mga relasyon sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, yan po yung ating pong babantayan. At ang ating mga puso, nga sabi nga doon, guard your heart. Sapagkat marami nga po ang malilinlang sapagkat may dalawang tao na magkapareho na yung isa ay Kristiyano, yung isa ay hindi. Meron tayong pagkakaiba. Sabi mo sa katabi mo, may pagkakaiba ka. Ano po yung pagkakaiba natin? Nakikita sa atin si Jesus sa ating buhay. Yung mukha mo nag-glow. Paganda ka ng paganda. Payaman ka ng payaman. Paapoy ka ng paapoy. Hallelujah! Yan po yung dapat nang makita sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi ka pa man nagsasalita, nakikita na sa iyong buhay, yung mga kaklase mo, yung mahal mo sa buhay. Kapatid, bakit nagkaganyan ka? Ang ganda-ganda mo ngayon. At ang yaman-yaman mo. Ano ba nangyari sa'yo? Kasi nasa akin si Kristo. Nakikita sa ating buhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Sa other side naman po, naku, ba't ganyan ang ugali niyan? Kristiyano ba yan? Nakakahiya. Bakit ganyan yan? Tingnan mo kung magsalita, kung manamit, tapos sasabihin niya Kristiyano siya. Totoo ba siyang Kristiyano? Hindi po ba nakakahiya? Sino po ang nakakahiya? Hindi po tayo. Ipinapahiya natin ang ating Panginoong Jesus. Kung dapat nakikita sa ating buhay kung sino si Kristo sa buhay mo. Ang sabi po, magbantay at manalangin. Bantayan natin ang ating puso, bantayan natin ang ating relasyon. At ang sabi po doon, maging matalino kayo para hindi malinlang. Marami pong katuruan ang ituturo ng iba't ibang relihiyon. Ang sabi doon, maging matalino ka. Huwag kang palilinlang. Alam mo na ang katotohanan, aalis ka pa. Nagsimula ka ng tama, ang nakakalungkot, magtatapos ka ng mali. Alam mo ang tama, alam mo ang masama at hindi, alam mo ang masama at ang mabuti. Alam mo na yung mabuti, ginagawa ka pa ng masama. Aray.
Kapag alam natin ang katotohanan, doon ka nagsimula, ang Diyos ang magtatapos. Dapat po maging wise tayo, matalino. Nakarinig ka lang ng ibang katuruan, parang maganda yun ah. Maganda nga. Pero ano yung dulo? Minsan nga nag-uusap po kami ni Bishop. Ang sabi ng iba, alam mo Bishop, minsan may nagpapadala pa sa amin, ang gandang mag-preach nun, ang galing-galing, ang dami kong natutunan, ang sakit. Masakit po sa amin yon. Bakit? Tayo po yung magkakapamilya. Amen. Opo, okay lang na makinig ka, pero huwag naman yung sabihin na ang galing nun. Ang tignan po natin, yung hindi, yung tinuturo kung hindi yung nagtuturo. Kapag po tayo nakinig sa mga salita na kanila pong itinuturo, tignan nyo po ang buhay na nagtuturo. Hallelujah! Madali pong magturo, maganda ang mga tinuturo, pero ang question, yung buhay na nagtuturo. Kaya nga, dapat guard our heart. Malagi nating titignan sa ating pong buhay araw-araw. Panginoon, nalugod ka po ba sa aking buhay? Itatanong natin sa Panginoon, Lord, sa buong maghapon, napasaya ba kita? Nalugod ka ba sa aking buhay? Amen. Kaya nga po ang sabi ko, hindi po tayo perfecto. Tayo'y nagkakasala araw-araw. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag tayo nagkasala, humingi tayo ng tawad at patatawarin tayo ng Panginoon. Every time po tayo nagkasala, hihingi tayo kagad ng tawad sa Panginoon. Kasi nga po, walang papasok ng langit na may katuldok na kasalanan. Walang papasok ng langit. Kaya nga po may deliverance Tayo po yung gagamitin ng Panginoon para po yung iba ay makalaya. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Ang sabi po doon, magbantay at manalangin. Sa ating pong pananalangin, hindi po tayo pahabaan ng panalangin. Oo, maganda din po yung mahabang manalangin. Pero hindi po yun pahabaan ng panalangin. Kung ano po yung nasa ating puso, yun po yung ating pong sinasabi sa Panginoon. At kahit saan, pwede kang manalangin. Pwede kang nasa jeep, nag-iisa ka, pwede mong kausapin ng Panginoon. Kahit saan. Ang sabi nga, gaano kalayo ang Diyos? Gaano kalapit ang Diyos? Isang panalangin. Huwag po natin kakalimutan na sa buong maghapon, hindi natin nakausap ang Panginoon. Ngayon po ay napaka-busy ang tao. Nalulungkot nga po ako minsan sa kainan. Magkakainan ha? Ganyan ang ganyan. Cellphone ng cellphone. Nagtatanong pa, ano ba yung latest ngayon? Samantalang kakain. Di po ba nakakalungkot yun? Minsan po ako nandoon sa sasakyan. Kasi po ako napaka-observer. Tinitignan ko yung lahat ng dinadaanan. Ultimo magtataho. May cellphone. At minsan nakita ko, lahat ganyan. Tayo po'y Kristiyano. Sana po'y ibahin naman natin ang ating paggamit ng cellphone sa labas. Opo, gagamitin natin ng cellphone dahil yan po ay importante. Pero dapat may oras ka naman sa Panginoon. Huwag nating kakalimutan na palaging kausapin ng Panginoon. Ang sabi doon, magbantay ka at manalangin. Di po ba nakakalungkot? Kinakausap mo yung isang tao,
iba yung sinasagot. Diba? Kasi ang kanyang konsentrasyon nandoon sa cellphone. Hindi ka naman niya iniintindi eh. Iba yung sagot doon sa tanong mo. Kasi nga, nakatuon siya doon sa cellphone. Ang sabi po doon, magbantay at manalangin. Dapat po makita sa ating buhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Mahirap pong maiwanan. Ako nga po, ang palagi kong panalangin, kami po na Bishop, ang dalangin po namin lahat ng JCTV family, magkakasama po tayo sa langit. Walang maiiwan. Number 2 po, watch out that no one deceive you. Huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mababalitaan ninyong dumating sa inyo ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala. Kahit sabihin pa ng iba at isipin nila na sila ay nagpapahayag, na sila ay para kay Kristo. Huwag kayong padaya kanino man sa araw sa anumang paraan. Huwag daw po tayong padadaya. Amen. Alam mo kung ano yung pinag-aaralan natin? Alam naman natin yun, tipo ba? Huwag kang maguguluhan. Kasi ang ipapasok ng kaaway, magkakaroon ng confusion. Isa pa yan sa palatandaan na malapit nang dumating ang Panginoon. Yung mga born again, lolokohin pa. Bakit ka pa loloko? Yung ibang born again, maloloko pa. Sabi doon, watch out. Huwag kang paloloko. Alam natin kung ano yung salita ng Diyos. Doon ka. Amen. Huwag tayong paloloko sapagkat marami ang nanloloko. Ang nakakalungkot nga po, hindi ko alam kung totoong born again sila. Minsan born again pa. Sila yon. Amen. Amen. Nakakalungkot po kasi sabi, naku, bakit nagkaganon? Naloko siya. At kapatiran pa niya ang naloko. Nakakahiya, di po ba? Wala dito nun. Amen. Deliver na tayo. Sabi mo sa katabi mo, pinalaya ka na ng Panginoon. Kasi po tayo, bilang mga Kristiyano, kaya ka lalapit sa kapwa mo Kristiyano ay para tulungan ka. Hindi para lokohin ka. Kaya ka nga lumalapit, may tiwala ka na may takot siya sa Panginoon. Amen. Kaya ang sabi doon, maging matalino. Watch out. At humihingi naman tayo ng discerning spirit sa Holy Spirit. Di po ba? Halimbawa, meron tayong mga bagong kakilala. Panginoon, ano po ba ang motibo nito? Ang palagi nyo tatandaan, ano ba ang motibo ng kausap nyo? Ang palagi pong tanong, ano ang motibo ng isang tao kapag kayo ay nagpapatulong o kumakausap, i-discern nyo. Amen. Amen. Ang mga anak ng Diyos dapat hindi naloloko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapaloko. Ang nakakaiyak po minsan, may lalapit sa amin, Bishop, meron po kami malaking problema kasi po nadaya kami. Di po ba nakakalungkot? Kasi po, kung kailan may problema, tsaka po kayo magpapa-counsel.
Di po ba? O kaya naman minsan, mayroong dadating sa amin, Bishop, nawala yung napakalaki kong pera. Bakit ano nangyari? Naloko ako. Kasi hindi ka muna nagpa-counsel bago mo ibinigay yung pera. Hallelujah! Sa bawat hakbang po natin, sa bawat desisyon, magtatanong po tayo sa Panginoon at magpapa-counsel ka. At pag nagpa-counsel ka naman, susunod ka. Yun naman pong iba, kaya napapariwara ang buhay, kinounselan mo, hindi naman sumunod. Hindi po ba? Kailangan po, ang isang Kristiyano ay maging matalino. Hallelujah! Binigyan po tayo ng Panginoon ng discerning spirit para i-discern mo kung ano yung motibo ng taong kausap mo. Hallelujah! Number 3 po, encourage one another. Sabi po doon, sa 1 Thessalonians 4:16, dapat daw po tayo bilang isang Kristiyano, kapag ka po may mga tayong nararanasan, ay encourage one another. Halimbawa po ba, meron po tayong mga kapatiran na may mga problema, dapat kung ano po yung maitutulong natin, tulungan natin. Amen. Encourage one another. Hindi po natin alam na ang bawat isa ay meron po tayong mga problema sa pamilya, problema sa pera, problema sa relasyon. Tayo po'y nandito bilang isang pamilya para to encourage one another. Kapag po may problema ang isa, kapatid, ano ba ang ipagpe-pray ko sa iyo? Kailangan po ay pinagpe-pray po natin yung bawat isa. Amen. Encourage one another. Halimbawa po, siya po ay nagkaroon ng maraming problema. Kapatid, ang Diyos natin ay buhay. There is hope. May pag-asa. Tandaan po natin, gaano man kalaki ang problema, mas malaki ang Diyos natin. At ikaw at ako ang gagamitin ng Panginoon para yung mga nanghihina ay magkaroon ng kalakasan. At makikita din po sa ating buhay, kapag meron pong mga kapatid natin na nanghihina, tayo yung nagpapalakas. Ikaw yung kalakasan. Alam mo kapatid, tuwang-tuwa ako sa buhay mo. Nakikita ko sa iyong buhay ang pagiging tunay na Kristiyano. Nakikita ko sa iyong buhay ang pagpapala ng Panginoon. Hallelujah! Ang sabi, encourage one another. Hallelujah! Amen! Sabi mo sa katabi mo, encourage mo naman ako. Kapag ka merong hindi nakaka-attend, tatawagan natin, kapatid, matagal ka namin hindi nakikita, namimiss ka na namin. Hindi po ba nakakataba ng puso na, ay, ako pala hinahanap? Hindi ba nakakataba ng puso yon? At kapag matagal na kayong hindi nakaka-attend, huwag po kayong mahihiya, tayo po ay isang pamilya. Hallelujah! Kaya sabi, encourage one another. Magpalakasan po tayo sa bawat isa. Number 4 po, don't lose hope. Titus 2:11-13. Huwag daw po tayong mawawala ng pag-asa. Kapag dumarating po sa ating buhay na tayo po ay nanghihina at meron po tayong mga problema, palagi po nating iisipin na nandyan po ang ating Panginoon. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Pag meron po tayong mga problemang mga malalaki, huwag po nating isipin yung problemang napakalaki. Ang isipin po natin yung gagawin ng Panginoon sa problema mo. Hindi po ba? Rejoice. Magalak po tayo. Hindi ba, minsan kasi pagka yung may problema, naku, alam mo kapatid, napakadami kong problema. Ano ba sabi ng Panginoon? Cast your cares unto the Lord. Ibigay mo sa Panginoon ang mga problema.
At doon mo makikita yung pagkilos ng ating Panginoon sa problema. Yung kapangyarihan, sapagkat ang Diyos natin ay very powerful, makapangyarihan siya. Anuman ang problema, imposible man yan, gagawing posible ng Panginoon. Don't look to the bigness of your problem, look to the bigness of our God. Sapagkat ang Diyos natin ay napakalaki, makapangyarihan, powerful. Hallelujah! Don't lose hope. Tandaan po natin, ang tao habang nabubuhay, may pag-asa. Palagi tayong may pag-asa sapagkat ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay buhay at sumasagot sa ating mga panalangin. Hallelujah! Glory to you, Jesus! Hallelujah! Number 5 po, be on fire always in serving the Lord. Leviticus 6:12. Sabi doon, be on fire always in serving the Lord. Palagi daw po tayong dapat nag-aapoy. Hallelujah! Yun nga pong, ano po yung apoy ng 5 dalaga, aandap-andap. Kaya nung dumating yung lalaki ikakasal, nawala na yung apoy. Tayo po, habang po tayo'y nabubuhay, be on fire. In serving the Lord, lalo po tayong maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay iba't ibang klase. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon para manalangin, manalangin ka. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon para magsuporta sa gawain ng Panginoon, sumuporta ka. Kung ikaw ay tinawag ng Panginoon para sa iyong talento, doon ka. Ang gusto ng Panginoon, palagi tayong nag-aapoy, naglalagablab sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yung mamaya lagablab. Mamayang konti, aandap-andap. Ayaw ng Diyos yun. Ang gusto ng Panginoon, palagi kang on fire. Sasabihin mo, Pastora, palagi pa pwedeng maging on fire? Pwede. Palagi kang manalangin. Panginoon, puspusin mo ko ng Santong Espiritu. Hindi ba palagi ko pinasabi, we are the carrier of God's presence. Ang presensya ng Panginoon ay nasa iyo. We are the temple of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay nasa atin. Amen. Kaya dapat on fire. Tignan mo yung katabi mo kung talaga nag-aapoy. Minsan, tag doon, yung apoy ay aandap-andap. Parang ayoko munang umatin. Kasi paulit-ulit naman yung sinasabi. Minsan ganyan tayo. Alam nyo po, kahit na sino ang magsalita dito, basta salita ng Diyos, yun ay pagkain ng ating espiritu. Huwag kang titingin doon sa nagsasalita. Ang tignan mo, yung salita ng Diyos na nagpapalakas sa iyo. Hallelujah! Iba-iba po yung anointing na binigay ng Panginoon. Kaya kinakailangan yung anointing na binigay ng Panginoon, lalo nating pag-alabin. This 26th year anniversary, nakita naman natin yung anointing na binigay sa atin ng Panginoon, pataas ng paataas. Yung anointing. Kung kaya this 26 years anniversary, yung favor of God, even the favorite men, ay tinanggap natin at yung iba ay nakakaranas na. Hallelujah! Ang Diyos natin ay buhay. Number 6 po, have a strong faith. Mark 11:23-24. Ang sabi po doon, kinakailangan daw po magkaroon tayo ng malaking pananampalataya. Ako nga po, everyday, ang prayer ko, Lord, bigyan mo ko ng pananampalataya ng kagaya ng pananampalataya mo. Alam niyo po ba na kapag ikay nanalangin at may pananampalataya, kumikilos ang Panginoon sapagkat it is impossible to please God without faith.
Kapag ikaw merong nanalangin at merong nagpapa-pray sa'yo, kapag ikaw po ay merong malaking pananampalataya, kikilos ang Panginoon. It is impossible to please God without faith. Ang tinitignan ng Panginoon, yung pananampalataya, na kapag ikaw'y nanalangin, gagaling, na kapag ang patay ay mabubuhay. Hallelujah. Yun po yung mga dapat nating gawin. Be ready for the coming of the Lord. Ano po yun? Watch and pray. Watch out that no one deceive you. Encourage one another. Don't lose hope. Be on fire and have a strong faith. Alam niyo po, bilang patotoo, sa amin pong pamilya, ako yung kahuli-hulihan na na-born again. Itanong niyo po kung bakit. Itanong niyo po. Kasi po matigas ang ulo ko. Nung ako po'y dalaga, matigas ang ulo ko. Medyo masungit. At buti nga, pinagtyagaan ako ni Bishop. Kasi yung pag-ibig pala, nakakabait. Medyo bumait na po ako nung napangasawa ko pa si Bishop. At binago po ako ng Panginoon. Ang mga pamilya ko po ay born again na. Nanay ko, tatay ko, kapatid ko. Ang una pong na-born again sa amin ay ang Ditching Bebe. Mabait po yan eh. At share sila ng share sa akin. Ang tigas-tigas ng ulo ko. Ano ba yung pinagsasabi ng mga pastor na yan? Kasi po, nasa Katoliko ako. Kasi po, ang kaibigan ko yung mga pare. Choir po ako sa simbahan. At pag po kami nangungumpisal, yung pare ang nagpumupunta sa amin. Hindi po kami ang pumupunta sa simbahan. Yung pare ang pupunta sa amin. At sila po ay na-born again na. Di ako, minsan dumating po yung nag-Bible study sa bahay namin. Napakinggan ko po yung about rapture, yung pagdating ng Panginoon. Hindi nakinig po ako. Ay, totoo kaya siya nasabi nitong pastor na to? Tapos natulog ako. Kinabukasan, madaling araw, nagising ako. Wala lahat sila. Nag-iisa ako. Sabi ko, Panginoon, naiiwan ako. Patawarin mo po ako. Ako po'y hagulgol sapagkat ayokong maiwan. Sapagkat alam niyo po, pagkatapos po noon, dahil naintindihan ko kung ano mangyayari kapag naiwan. Alam niyo po ba kapag ka naiwan, makakaranas po ng napakahirap. Ang mga, lalo na po ngayon, nuclear, ba tawag doon? Yung mga balat, mag-aagnas-agnas yan. Yung mga maiiwan, hindi tayo yon. At tayo po na mga mananampalataya, ang una po, makakarinig tayo ng trompeta. Yung trompeta, magsasound yan. At pagkatapos po, yung mga patay na na-born again, sila po yung unang bubuhayin at pupunta sa alapaap. At tayo po magiging glorified body. Sabay-sabay po tayo. At kawhawa ang maiiwan. Kaya po ang sabi ng Panginoon, share the word of God. Huwag nating pabayaan ng ating mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, maiiwan sila. Napakahirap po na maiiwan. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang maiiwan Kaya dapat po tayo be ready sa pagdating ng ating pong Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Sabihin mo sa katabi mo, pag ikaw ay tumataas na,
hanapin mo ko. Ay, meron pa akong isang patotoo. Isang araw, madaling araw, may tumawag sa amin. Bishop, Bishop, tumatawag po ako sa inyo. Bakit? Ano nangyari? Akala ko po nag-rapture na kayo. Ay, sinusugurado ko po kung nandiyan kayo, hindi pa rapture. May tumawag po sa amin na ganyan, na natatakot sila, na tinitignan nila kung kami ni Bishop ay na-rapture na. Purihin po ang Panginoon, huwag po tayong maiiwan. Ang sabi po doon, be ready. Watch and pray. Huwag tayong paloloko. Encourage one another. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Awitin niya po natin yung sabi po doon, when I look into your holiness, Rabashande, we are the carrier of God's presence. Every day po sa ating buhay, maging ready po tayo. Hindi po natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. Ang oras, ang araw, ang importante po, naka-ready po tayo. Kung sa ating pong buhay Kristiyano ay meron pang natitira na dapat nating isuko sa Panginoon. Isuko po natin sa Panginoon. Lord, alisin mo yung mga ugali ko, mga masasamang ugali ko. Hindi ko kayang alisin, pero ikaw ang mag-aalis. Help me. Tulungan mo akong alisin yung hindi ka nalulugod sa aking buhay. At tulungan mo din ako na yung mga mahal ko sa buhay ay ma-sharean ko ng salita ng Diyos. Hallelujah. Glory to you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah.
ikaw ay darating. Hindi po namin alam ang araw, ang oras, pero ang dalangin po namin, Panginoon, maging palagi po kaming handa sa iyong pagdadating. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo. Ano man ang aming pong mga pagkukulang, mga pagkakasala, mga hindi ka nalulugod sa aming buhay, kami po ay patawarin mo in the name of Jesus. Sige po, sa oras po na ito, sabihin niyo po sa Panginoon, the presence of the Lord is in this place. Nasa tabi mo ang Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, yung lahat na gusto mong isuko kay Lord. Lord, ayoko ng ganitong buhay. Tulungan mo ako na makalaya. May mga ugali pa po ako na hindi nakakalugod sa iyong harapan. Alisin mo po ito, patawarin mo po ako. Sinusuko ko po sa umaga pong ito ang lahat-lahat sa aking buhay, sa aking pag-iisip, sa aking pananalita, sa aking pananamit, sa aking buong buhay. Kung hindi ka nalulugod, patawarin mo po ako. Hallelujah, hallelujah. Sige po, naririnig ka ng Panginoon. Nakikinig siya sa iyo. Hurabashandarabayande. Lord, pakinggan mo ang iyong mga anak. Kami po ay nagsusuko ng buhay muli, Panginoon, sa iyo. Ano man ang mga hindi nakakalugod, sinusuko po namin sa iyo. Lord, ang dalangin po namin, Panginoon, madatnan mo kami, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa iyo, na palagi po namin iingatan ang aming mga puso, ang aming buhay Kristiyano. Makita ka sa aming buhay in the name of Jesus, sapagkat wala pong papasok ng langit na kahit may isang kasalanan. Lord, patawarin mo po kami in the name of Jesus. Gayun din, Panginoon, gamitin mo din ang aming mga buhay para maging buhay na patotoo sa aming mga kamag-anak, kapamilya, kamag-anak, mga kaibigan. Lahat po, Panginoon, ay ma-share namin ng iyong salita at makasama din po namin sila na papasok ng langit. Lord, dinudulog po namin sa iyo yung mga mahal namin sa buhay na matitigas ang ulo. Lord, in the name of Jesus, alam po namin, Panginoon, na wala pong imposible sa iyo. Lord, wag mo pong hayaan yung mga mahal namin sa buhay ay maiwanan. In the name of Jesus, alisin mo po, Panginoon, sa kanilang mga puso ang katigasan ng ulo. In the name of Jesus. Lord, marami pong salamat at nananampalataya po kami, Panginoon, na habang ikaw ay aming inaantay, kami, Panginoon, ay hindi mo iiwan. Kami, Panginoon, ay pagpapalain mo at magiging pagpapala po kami sa aming mga mahal sa buhay. Lord, in the name of Jesus, dinudulog ko din sa iyo, Panginoon, ang lahat ng merong karamdaman sa mga oras po na ito na nandyan sa inyong mga bahay. Lord, in the name of Jesus, you are our great healer in the name of Jesus. Lord, idantay mo ang iyong pagpalang kamay sa lahat ng may sakit sa kanilang mga bahay in the name of Jesus. At sa pangalan ni Jesus, pinalalayas namin ang lahat ng sakit at karamdaman, infirmities. The Spirit of the Lord rebuke you. We command you to come out in their body in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord, we let loose your anointing of healing. Be healed.
In the name of Jesus, be healed. Lahat po na mayroong sakit at karamdaman ay pagalingin mo, Panginoon, in the name of Jesus. Kaya din, Lord, dinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mayroong negosyo. Lord, release mo, Panginoon, ang mga pagpapala sa lahat ng mga businessmen in the name of Jesus. Give them wisdom and anointing, the power to get wealth in the name of Jesus. Lord, bigyan mo po sila ng karunungan upang, Lord, pagpalain ang kanilang mga negosyo, ang mga pinansyal, in the name of Jesus. Hallelujah. At Lord, dinudugulog ko din sa iyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, ang mga nangangailangan ng kalayaan, release deliverance in the name of Jesus. Palayain mo po sila sa pangalan ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Ngayon din, Lord, dinudulog ko sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, nang dumako sa lugar na ito, ikaw po may sabi, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, uuwi po kami, Panginoon, na dala-dala ang lahat ng mga pagpapala. Uuwi po kami, Panginoon, na sinagot mo na ang lahat ng aming mga panalangin in the name of Jesus. At ang dalangin po namin, Panginoon, madatnan mo kami, Panginoon, na tapat, na naglilingkod sa iyo sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo ang papuri, masasalamat in Jesus' name. Amen and amen. I worship you. The reason I live is to worship you, and only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, be ready. Be ready sa pagbabalik ng Panginoon at be ready sa mga pagpapalang ibibigay ng Lord. The favor of God, even the favor of men, be upon each every one of us. In Jesus' name, amen. Announcement po, after first service, meron pong meeting ang Women's Net. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating pong pangwakas na panalangin. Sige po. To God be the glory, all the honor and praise belongs to you. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. For the things He has done. For the Panginoon, marami pong salamat at nananampalataya po kami, Panginoon, sa muli mong pagbabalik at kami po ay makakasama.
Lord, marami pong salamat, hallelujah, at patuloy mo, Panginoon, kami na gabayan at samahan habang ikaw ay amin pong inaantay. Salamat po ng marami at balutan ng dugo ni Jesus ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak, and cover mo ng dugo ni Jesus sa aming pong pag-uwi. At Lord, ang pagbalay mo ang buong isang linggo ito, ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo,